Actually, this year, one of my student po has diagnosed with ADHD. Pero, um, yung communication namin with parents, ano siya talaga, as in partner kami para ma-improve lalo yung bata. So, talagang may improvement naman na nangyayari sa education nowadays dahil nga, di ba, andito tayo sa year na inclusion na we accept na siguro kung hindi siya ADHD lang or may something pa, may bukod pa doon, baka siguro nasa SPED na siya. Pero since maayos naman yung ano niya, yung yung process ng mga ginagawa niya sa school. So nasa school siya. Yun nga lang merong mga times talaga na nagtatantrum siya pag hindi nakukuha yung needs niya. Pero through proper guidance na naayos naman within the classroom and with the help of the parent. Yes, ma'am. Thank you po. Po yun, ma'am. And then, Ma'am Sharon, would you like to share your experience? Yes, hello. Good evening. Narinig po ako? Yes, ma'am. Audible po? Yes po. So, as a SPED teacher naman po, so, napapansin ko po sa aking mga teacher na binibigyan ng mga inclusion. So, ang pinaka-suggestion ko lang po is communication not only with the kids but also with the teacher na involved po dun sa ating inclusion. So, yung communication po ng teacher at ng teacher, SPED teacher or then regular teacher is important po sa bata. Kasi po, as a SPED teacher po, once na nakakita po kami ng development po sa bata, pinakuha po namin sila ng assessment from doctor, assessment test, para lalo silang ma-develop. So, once na ipinasok na namin siya sa teacher, hindi po doon natatapos ang aming trabaho as a SPED teacher. Hindi po inilagay mo po sa classroom, wala ka na pong obligasyon. Hindi po yun. So, ang suggest ko lang po is weekly communication with the teacher na pinadalan mo or kung hindi man or nanggaling man na diretso sa inyo, siguro magtanong pa rin po sa mga SPED teacher para sa communication with the teacher, parents, and other teacher po na regular. Thank you. Yes, ma'am. Thank you po. So, the best talaga po ay communication with parents and conversation with the other co-teacher with handling these kinds of children with this special education, needs special education. That's it. Miss Anania, are you okay? Are you okay with the sounds? Okay po. Clear. Nag-echo, ma'am. Record. I-off mo muna isa pong isang... Clear po ba ang voice ko? Ayan, okay. Okay, thank you po. Ayan, I would also like to read the answer po sa comment section of Miss Joyanne. Yes po, may development, improvement naman po. Yes po, ma'am, thank you. And also, si Ma'am Anna Faye, may improvement po, pero mabagal compared sa learners na walang disability. Okay po, ma'am, thank you so much. Okay, let's move po. So, yung shinare ko po ay, sabi ko, last year, 2009. At base po sa inyong mga sharing, ang DepEd din po ay nakita rin po nila na yung wala pong masyadong magandang result yung kanilang department order last 2009. So, nagkaroon po ng modification. Okay po. Yes, ma'am. In 15 Isa po yung ma'am na nagawa ng Santo Niño LM to the help of Miss Joyce Paroglino from SNES. Ginagawa po niya today yan. Assessment of infant. Yes. Wow. Thank you. Napakagandang may magamit talaga. Ayan. Thank you po ma'am for the knowledge. Required po sa grade 1 ang mag-conduct po ng MFAT, ng multi-factor assessment tool or test. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for that information. Okay po. So, this call will end in 15 minutes. So, pwede ko po ba mamaya kapag mga 5 minutes lang po, you can rejoin sa ating meet. Mamaya po, I will let you know. So, yes po, let's continue our discussion. Thank you, teachers and aspiring teachers. So, if you have time, you can
visit the multi-factor assessment tool. And it's good to know that the grade 1 teachers are required to have this assessment tool sa mga bata. It can assure us of early detection. Yes, that's the word, early detection sa mga bata. Habang mas early pa, much better na ma-assess po sila. Huwag na po natin hintayin na sila yung mag-grade 2 hanggang grade 6. So, that's the provision of this new policy. Ma'am, who can share with you, ano po yung madalas na ginagawa nyo? If accommodation, ano po yung mga strategies nyo in terms of accommodation? Or in modification po ba, naka-experience na rin po ba kayo ng mga ganitong type of adapting the curriculum? Or handling diverse learners? Ano po dito yung medyo nagagamit nyo po sa mga strategy? If wala naman po dyan, you can share with us your strategies. Sige po, ma'am, you can type po sa comment section, or if not, you can raise your hand. Sige po, ma'am Marisa, you can facilitate our question and answer. Thank you. Yes, ma'am. For Mamina, ma'am, extended time daw po sa kanya. So, paano yung Mamina? Ano yung extended time? It is after or before class? After, kasi diba, meron tayong tinatawag na intervention sa school natin. So, dahil nga meron akong diagnosed na ADHD, minsan dahil nga, as in diagnosed talaga siya, meron siyang mga times na wala siyang focus. So, ang ginagawa ko after class, siguro mga 15 to 20 minutes, meron akong binibigay sa kanya extension para matapos niya yung mga ginagawa niya. Kasi talagang, pag hindi niya yan nagawa, iiyak talaga siya, magta-tantrum siya. So, yun po yung ginagawa ko as accommodation for her. Thank you. Yes, ma'am. Malagang effort, Mamina. Extra time. Thank you, Mamina. And then, accommodation for Teacher Joyce. Give her extra activities remediation. Can you specify, Ma'am Joyce, the accommodation giving extra activities para at least kahit paano gawin din po namin yan. Joyce, hi. Good evening po. Yung mga bata po na yung nakikita natin na medyo hirap sila, for example sa reading, so yun yung bibigyan mo ng, katulad Mamina, nabibigyan mo ng extra time, extra activities, and yung ginagawa namin is remediation po. Yun po. Thank you po. Thank you, ma'am. And then, ma'am, thank you. And then, Ma'am Sharo, peer tutoring. Yes, hello po. Sa peer tutoring naman po, kasi meron tayong mga estudyante na mas maalam. So sila po yung nagiging parang teacher ng mga students. So kasi ang mga bata yan, pagka ginawa ng isang estudyante, ginagaya ng isang estudyante. So ang ginagawa namin, ikaw magturo kaya magsulat, gayahin niya to. So siya, ang nagiging way, nagiging peer tutoring siya, natuturuan niya yung classmate niya. Yes, ma'am. Tama po yun. Para at least tulungan, hindi lang lagi si teacher po. Di ba po? And then, Ma'am Juliana. You have something to share, Ma'am Juliana? And then next, Nina Ernesto again. Ma'am Juliana. Hi. Hello, good evening po. Yung sa akin naman po, yung teacher tutoring ang ginagawa ko before the class. Kasi po ma'am, panghapon kay ma'am grade 2, kaya before the class ng si Ma'am Mina naman grade 3, pang umaga, kaya after naman ng class. So, thank you po ang mga talagang fully support para sa mga estudyanteng merong konting na kailangan nating bigyan sila ng pansin. And then, Ma'am Emily Macanas, preferential setting. Sige nga po, Ma'am Emeline, i-share mo nga po sa amin paano po yung preferential setting. Yes, good evening po. Sa akin kasi meron naman akong student na diagnosed naman ng ASD, autism. So, ang ginawa ko sa kanya, nilapit ko siya doon sa may tabi ng table ko para mas mag-guide ko siya, ma'am. Ngayon yan, ma'am? Ay, yung grade? Ngayon, si Kyrie, ma'am. Okay. May ASD si Kyrie, ma'am. Okay, ma'am. Thank you po. Please, paano, ma'am, na nakakasabay sa klase mo?
Oo, makakasabay naman siya. Matalino naman yung bata. Kaso minsan may mga times na ano din, yun, nagtatantrums. Kapag nahuhuli din siya, yun. Kaya nilapit ko siya dun sa table ko para mas ma-assist ko siya. So, ang galing naman ni Ma'am Ems. And then, Ma'am Mina again. And then next, Ma'am Judith Gigataras from San Roque. After Ma'am Mina, and then Ma'am Judith po. Ma'am Mina, are you raising your hands? Hindi, ano lang, comment ko lang din yung sinabi ni Ma'am Sharo and ni Ma'am Juliana na talagang minsan yung peer tutoring mas effective siya not only for the pupils with na special needs but also the yung mga regular Regular. class natin. Kasi talagang minsan mas nakikinig sila dun sa ka-level nila compared sa teacher. But not all the times naman. Correct. Lalo na pagkaka-friend nila, no, kaibigan po nila, mas sila at ease, kampante. And then, welcome Ma'am Judith Gitataras, all of the above. Wow, all of the above. Sige nga, Ma'am Judith. Ikaw na, Ma'am Judith, all of the above. Same lang. Kaya ako sinabing all of the above kasi depende po sa situation ng araw na yon. Meron din po kasi akong red flag na ganyan. Pero hindi pa po siya na-assess. Bagas empath, lumabas po talaga na kailangan niya ng professional help. Lahat po yan na gagawa ko in a sense, meron siyang special seat. May special seat siya, nakatabi ko talaga siya. Tapos every now and then, talagang kung saan ako pupunta, bit-bit ko siya kasama yung upuan niya. Kasi hindi mo siya talaga mapapaupo ng yung basta restless siya eh. Hindi mo siya mapapaupo ng talagang nakaupo lang siya sa isang place. And then, Kaya din, no? nag-extend din kami ng time after ng class namin kasi hindi talaga siya gumagawa during the yung oras ng pagtuturo ko. Hindi siya talaga. Minsan pangakarga-karga ko siya eh. Ganun kami katindi. Kasi pag pinabayaan ko siya na nakawala sa akin or hindi ko siya katabi or hindi ko siya karga o hindi ko siya kasama, umiikot yan. Lahat ng mga kaklase niya nadidistract, nakuha yung mga gamit nila or nananakit siya, something like that. So talagang puso at saka love ang ibibigay mo sa mga bata. Matulad ng mga yun. Dedication, yan, commitment sa kanila. Tapos yung peer tutoring, meron din ako niyan, in a sense, kasi tama yung sabi ni Ma'am Sharo kanina. Meron siyang kaklase na friends sila at the same time, marunong naman yung bata. So kapag sinasabi ko sa kanya, nagayahin mo siya, tsaka siya nagsusulat. Pero hindi siya ganon kagaling magsulat or something kasi kailangan pa talaga siya ng supervision. Pero natutuwa ako kasi gumagawa siya. So nakikita ko, depende sa mood ng bata. So halos lahat yan, nagagawa ko, depende sa oras, sa mood niya, at saka yung sitwasyon niya. Kaya yun, meron din akong club na ginawa, yung Abacada Club, na binuo ko sa class, sa namin, school namin. Na kapag meron silang vacant period, may vacant period sila from grade 4 to 6. Yung mga bata, pumupunta sila sa class. So, nag-storytelling sila para lang magkaroon ng love for reading itong mga estudyante ko na medyo delayed. So, yun. Yun yung mga ways na ginagawa ko na I hope matulong. Kasi first time ko, noong mga previous years, dinagdagan ko na lang ngayon yung mga strategies na ginagawa ko para sa kanila. So, I hope, itong batang ito yung pinakamatindi talaga. I hope makatulong sa kanya. So, sinabihan ko na rin sa spend namin na baka i-transfer ko siya. Pero, simula nung first quarter, meron naman siyang improvement na nakikita. Little by little. Sabi nga, it's a learning process. Akin at sa kanya. So, yun ang thinking. Yes, ma'am. Thank you po talaga. So talaga itong mga batang to, kailangan po natin ng love, passion, at long, patient, at truly love. Talaga na ibibigay natin ng full support para sa kanila. Para mas lalo silang mag-guide at mas lalo silang tumas yung kanilang pag-aaral kahit sila ay merong learning disabilities.
And next, yes, Ma'am Sharu, true po yan. Talaga po, totoo po talaga. Na yung may batang talagang in a minute, naku, napatayo na agad. Kulang na lang talaga, itali mo sa iyong bewang para hindi lang siya makawala. Okay po? And then, meron pa po mag-share? Wala na po? Yes, Ma'am Sharu. Hello po. Iko-correct ko lang po yung pangalan ng SPED ngayon. Hindi na po siya SPED, SNED na po siya. SNED, Special Needs Education po. Ang tawag sa amin. Sa SNED teacher po kami. SNED na siya, ma'am. Special Needs Education. Yes po. So, dati, ma'am, SPED, Special Education. Education. So, may special needs, mga needs na tawag. Thank you, ma'am, for Thank you. Welcome po. Yes, ma'am. Thank you. And then, thank you for the update. Thank you rin din po for the update, Ma'am Sharon. Next, Ma'am Hanania. Next. And thank Where's you my partner? for sharing po. Indeed, we can all use this depending on our knowledge of the needs of the learners. Kaya alam ko kung mas kilala mo, you can use everything depending on the needs. So, and thank you din po, Ma'am Sharo, for giving us an update about the special needs education. So again, these are the two ways of adapting the curriculum, the accommodation and the modification. And these two will start after needs analysis of the learners. Kaya needs analysis talaga ang pinakauna, and it can happen before, even during, and even after of this process. So that's it. That's the two words. Yes po. Additional lang po from my student. So, experience po. Kumbaga, okay po yung mga napakaganda ng session na ito, So, iano ko lang po yung mainstreaming. So, as a teacher, as a SNED teacher po, tama po kayo. Meron po kayong assessment. So, ito po ay observation ng teacher. Observation ni teacher sa bata kung kaya niya na bang makipagsabayan sa mga regular. So, ang mainstreaming po, ako po ay meron na po akong ginawa ng ganyan na 2 bata. Ito po ay naka-enroll kay teacher. Naka-enroll po kay teacher. Na i-mainstream po, kakausapin niyo po yung inclusion teacher doon. Meron tayong inclusion teacher na by level. So si grade 1, sa grade 1 ko po siya ilalagay kasi ang level po niya is grade 1. So, ang mainstream po ay 1 hour lang. Mas labang po ang oras kay SNED teacher. Mas marami po, mas mahabang oras kay SNED teacher. Hindi po siya yung ilalagay ito sa regular class at iiwan na po yun. Hindi po. Hatid sundo po yan ni teacher. So, yung mainstreaming po ay non-graded. Hindi po yan i-grade ni regular teacher, no? Hindi po yan gine-grade ni regular teacher. Kumbaga, ikaw ay hinahanda si bata baka sakali nga naman siya maging regular, magkaroon ng chance na maging inclusion. So, ang mainstreaming po ay practice lang po. Sit-in lang po kay regular teacher na kukunin din po ni SNED teacher dahil naka-enroll po ito sa kanya. Yes. So, meron po tayo assessment na ginagawa, yung observation ni teacher, at syempre, yung doctor's assessment. Na siya ba ay may kakayahan ng ipasok dito sa grade 1 na to kasi hindi po tayo pwede magsabi na tayo ay, ako, si teacher, nakita ni teacher na magaling, ipapasok mo agad. Hindi po. Kailangan po ito ng doctor's permit, doctor's assessment, na nakalagay po na ikaw ay able na mag-mainstream in grade 1 or in grade 2 or in ganito. So, you need po assessment po. Sa doctors. And non-graded po ito at mas mahaba po ang oras kay teacher SNED. Then sa integration naman po may mga cater po kasi kami mga bata na nanggaling po sa amin na SNED na ini-integrate po sa level. For example po, meron po kaming blind. So, paano po niya i-integrate po yun? So, kailangan po kapag reading ang topic ninyo, siyempre hindi makaka-adapt si blind. So, ano po kailangan niyang gawin?
Yung braille mo. Braille. Kailangan mo pong, para makasabay siya sa topic na yun, hindi po siya ma-out of place. So, i-braille po ninyo, nakakasabay po siya sa pagbabasa Yes. sa regular na classroom, sa regular teacher. And then po, yung inclusion po, ito po yung graded. Tama po kayo. So, na-adapt po niya yung mga curriculum ay binibigyan, nakakasabay na po si bata sa pagtuturo ni teacher. At ito po ay nakaka-graduate na. So, meron po kayo mga inclusion na high school na nanggaling sa elementary namin. So, ayun po ang aking experience, aming experience sa Concepcion Elementary School. Thank you po. Yes, ma'am. Yan po ang kagandahan, ma'am, na meron kayong school na special needs talaga na, kunyari, sa grade level namin, meron kami nakitaan. At least, maibibigay namin sa inyo. Tapos kapag ready na siya, may babalik sa amin sa regular class siya. Kaya ang ganda po na may ganun pong sa isang school ay meron po talagang SNED na isang classroom. Opo. At dagdag ko rin po pala, Ma'am Franco, no? Yes po. Na ganun din naman po sa regular teacher, no, na pag may nakita po tayo MPAT, di ba? Ikinigator po natin ang MPAT, natapit po natin ang MPAT. So, kailangan po siguro, hindi po red card na siya is SNED na siya. Hindi po yun, hindi po ganon. So, ang kailangan naman din po natin is yung same lang po na ginagawa ni SNED teacher, may assessment din po. Yes, Galing ma'am. sa parent and the teacher. Thank you. Yes, ma'am. Katulad nga po kanang tinapik na yung accommodation, kung paano natin accommodate yung mga batang merong special needs. Pero mas maganda pa rin, ma'am, yung meron ka talagang as in, di ba, katuwang. Di ba po? Kaya yun. Yun lang, ma'am, madagdag lang. Meron lang talagang, yung merong talagang room na SNED para sa kanila, kahit pa paano po. So, yun po, ma'am. And then, meron pa po ibang masishare. Wala na po. May katanungan pa po. Meron pa pong clarification. Objection. Violation. Hello po. O nagugutom na po kayo. Si Ma'am Judith, raising your hands. Ma'am Judith? Nalolobat na kasi ako. Sure. Nalolobat ba? Charger. May natutuwa lang din ako dun sa mga pupils namin with special needs. Kasi kahit na 16 years old na yung isa tsaka 19, ang kabait naman po sila binigay nila sila sa academics. Kaya, magandang opportunity rin yun sa atin, yung magkaroon na experience na magkaroon na inclusion. Kaya sabi ko nga, sa susunod, kapag binigyan ulit ako, alam ko na mga si Tapos ngayon, hindi ako nagka-handle ngayon ng wala akong inclusion classes. Yun lang, yung share ko kanina, yun yung sinasabi ko na meron siyang red flag. Most probably, inform ko na rin yung sa SNED namin. Ang sabi ko, nire-refer ko for assessment kasi kailangan ko ng assessment para may certificate professionals, yung developmental pediatrician para masabihan na certified yung tao na nagsabi na siya ay physically special. Yes, very good. So yan, ma'am, itong mga batang, itong mga special needs ay isang malaking regalo para sa atin. At kapag sila ay nakalagpas sa kanilang gawain at sa kanilang ito ay isang malaking gift din para po sa atin dahil achievement po natin sila ay nagkaroon ng progression. Kaya, special needs, it's a gift. Okay. Siguro ma'am, yung challenges, pwede rin yun na magsabi din tayo sa co-teacher natin. Baka kasi at least kahit pa paano, meron silang idea na may dagdag kung ano yung klaseng bata na ano yung kanyang activity or strategy na maitutulong para sa akin. Kunyari, meron akong batang isang special needs. Sinabi ko sa kanya yung ganitong sitwasyon. So, dahil sa kanyang taktika, meron din pala siyang ganun, pareho kami, at least, yung ginawa niyang estratehiya, ibibigay niya sa akin yun, ipapadapt niya sa akin. Kahit pa paano, kung gagawin ko yung estratehiya na yun, titignan ko kung maganda siya. At kung nakitaan ko naman na maayos at ginawa ko, at least,
Tama po yung ganyang ginawa. So, pwede naman po tayo magkaroon ng collaboration from different teachers with having pero mga sense na sila ay nakikisabay doon sa ano na yun, special needs. Okay po, meron pong iba pang challenges. Ano ba mga challenges nyo? Lalo na meron kayong mga inclusion students. Si Ma'am Judith. Ang sabi ni Ma'am Judith po ay inclusion teacher should also be given special education trainings. Yes, tama po yun, ma'am. Dapat hindi lang ma'am, di ba po? Kaso ngayon, dream si ma'am, tsaka Ellen. Para maging aware sila sa mga estratehiya. Tama po, ma'am. Magkaroon po tayo ng ma'am, education po para sa mga special needs, mga strategies po para dito. Para dahil nga po nasa inclusive, na tayo to, education. Next po, meron pa po kayong mga challenges na inyong napagtagumpayan. Kahit ito ay mahirap, pero napagtagumpayan niyo po. Ano kaya itong mga challenges po? Marisa. Yes. Yes, Mamina. Siguro sa challenges, teacher tayo. So talagang lagi naman tayo na-challenge. Siguro yung sa red, siguro 50-50. Total, na-encounter naman na natin yung mga SNED. So ang akin lang, tulad ni Ma'am Judith, no, na hindi lang basta training, kundi talagang kailangan ma-visit natin mismo yung classroom nila para makita natin kung paano hinahandle ng mga SNED teachers yung ganong mga situation. Kasi kahit sabihin natin nag-training kami, kahit 1 week training regional division or through LAC session, kung walang talagang nagde-demonstrate sa atin kung paano gagawin, it's nothing. So kailangan natin talaga ng hindi lang training, kundi talaga ma-visit natin yung mga schools. Kahit sa Marikina na lang siguro, para makita natin yung sitwasyon, yung talagang sitwasyon ng talagang SNED. Para makita natin kung ano talaga yun. Ang hirap kaya ma'am, iba-iba kaya ang mga edad. Pagka nakita natin yun, tapos iba-iba rin ang kanilang mga level na special needs. So pag nakita natin yun, maganda. At least ma-adapt po natin. And then, we have 10 minutes na Ma'am Hanania. Ma'am Sharo, tama po yun. Mamba po, hello. Wala na po? Camera on. Para sa ba? 9:47. Wow, ang gaganda naman pala ng mga to. Ma'am Sharon, ganda talaga, oh. Blooming pa rin. Kahit magte-10 na. Huwag ka maingay, secret yan. Sige po. Nasaan pa ma'am? Labas, Ma'am Judy? Yes, galing kami sa youth camp. Ay, Vigil. Okay po. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Thank you, Esnes. Thank you, San Roque. Thank you, Concepcion Elementary School.
Thank you, Concepcion Integrated School. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yung aming token, X na lang po. Big heart. Love you all. Thank you so much. Bye. Ma'am, next screen ka na po. Sige, thank you po. Thank you sa opportunity. Yes, ma'am. Thank you. Thank you for clarification. Thank you. Bisitahin niyo ang classroom namin. Welcome na welcome kayo. Hindi, ma'am. Magbibisita kami dyan sa inyo, ma'am. Ang SNES, buong SNES. Yung mga Kami nakita sa Centro. Yes, ma'am. May mag-benchmark. Yung mag-ibig yung pagkain sa akin yung classroom. Makikipag-benchmark kami, ma'am, ang SNES sa inyo. Yan ang aming ngayon, goal. So, kausapin natin si Ma'am Jane. Yes, ma'am. Ay, meron din, ma'am. Wala po si Ma'am Jane dito, hindi umattend eh. Opo, si Ma'am Irene na umattend. Meron din, ma'am, doon sa CIS. Ay, sa CIS. Hindi, sa San Roque. Si Ma'am Jane Farinas. Siya yung head. Ayaw po. Kala ko si Ma'am Jane. Bye-bye. See you po. God bless. Ingat po. Ingat po. Bye-bye. Mama Nania, thank you very much. Doon naman tayo, ma'am, sa isang meeting, Ma'am Marisa. Oo nga, gabi na tayo. Nag-start na kaya sila? Yes po, nag-invite po sila sa atin. Sige, magkain na tayo dito. Bye-bye. Goodbye. Balik kami sa iba, ma'am. Thank you po.